Ang pahayag ni Yeshua HaMashiach na ibinigay sa kanya ng Diyos upang ipakita sa kanyang mga lingkod kung ano ang malapit ng maganap. Ipinaalam ito ni Yeshua HaMashiach sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang anghel sa lingkod niyang si Juan na nagpatotoo sa salita ng Diyos at ipinahayag ni Yeshua HaMashiach at maging sa mga bagay na nakita niya. Pinagpala ang bumabasa ng mga salita ng propesiyang ito sa mga tao at ang mga nakikinig at tumutupad ng mga bagay na nakasulat dito, sapagkat malapit na ang takdang panahon. Sino nga ba si Juan? Si Juan ay isang apostol na kilala bilang Juan na Ebanghelista. Siya ang kinikilalang may akda ng aklat ng pahayag at sinulat niya ang pahayag habang siya ay nakatapon sa pulo ng Patmos dahil sa kanyang pananampalataya at pangangaral tungkol kay Yeshua. Ang aklat ay naglalaman ng mga pangitain tungkol sa hinaharap, ang pagtatagumpay ng Diyos laban sa kasamaan at ang pangako ng bagong langit at bagong lupa. Bukod sa aklat ng pahayag, siya rin ang sumulat ng Ebanghelyo ayon kay Juan at ang tatlong sulat na unang Juan, ikalawang Juan at ikatatlong Juan. Madalas siyang tinutukoy bilang ang alagad na minamahal ni Yeshua. Bagaman may ilang iskolar na nagtatalo kung ang Juan ng Patmos at ang apostol ay iisang tao. Ang tradisyon ng simbahan ay naniniwalang sila ay iisa. Dumanas si Juan ng matinding pag-uusig sa ilalim ng Imperyong Romano, partikular na sa panahon ni Emperador Domitian. Ayon kay Tertullian, dinala si Juan sa Rome at iniutos na ilubog sa isang kawa ng kumukulong langis sa harap ng Porta Latina. Sa halip na mamatay o mapaso, mahimalang hindi siya nasaktan at lumabas siyang mas malakas pa kaysa nung pumasok siya. Dahil dito, maraming nakasaksi ang naging Kristiyano. May isa pang tanyag na kwento kung saan hinamon si Juan na uminom ng lason upang patunayan ang kapangyarihan ng Diyos. Pinagpala niya ang kalis at ayon sa sining at tradisyon, lumabas ang lason sa anyo ng isang ahas o dragon, kaya't ligtas siyang nakainom. Matapos siyang mabigong mapatayin sa langis, ipinatapon siya ni Domitian sa pulo ng Patmos. Ito ay sa isang liblib at mabatong isla na ginagawang kulungan ng mga kriminal noong panahong iyon. Doon siya dumanas ng hirap at pag-iisa, ngunit doon din niya tinanggap ang mga pangitain para sa aklat ng pahayag. Matapos ang kamatayan ni Domitian, pinayagan siya makabalik sa Efesus. Siya na lamang ang natitirang buhay sa 12 apostol. Ang iba ay namatay bilang martir at itinuring siyang matandang apostol na patuloy na nangaral ng pag-ibig sa kabila ng panghihina ng katawan. Narito ang sinulat ni Juan sa kanyang aklat na pahayag. Mula kay Juan sa 7 iglesia sa Asya. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa kanya na siyang kasalukuyan, nakaraan at siyang darating, at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang trono, at mula kay Yeshua HaMashiach, ang tapat na saksi, ang pangunahin sa mga binuhay mula sa kamatayan, at pinuno ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawa tayong isang kaharian, mga pari para sa kanyang Diyos at Ama. Sa kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan nyo, dumarating siyang nasa mga ulap. Makikita siya ng bawat mata, maging ng mga sumaksak sa kanya,
at tatangis dahil sa kanya ang lahat ng lipi sa daigdig. Mangyari nawa. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, ang sabi ng Panginoon Diyos, na siyang kasalukuyan, nakaraan at siyang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Akong si Juan, ang inyong kapatid na kabahagi ninyo sa pag-uusig sa kaharian at sa pagtitiis para kay Joshua, ay nasa pulo na tinatawag na Patmos, alang-alang sa salita ng Diyos at pagpapatotoo ni Joshua. Sa araw ng Panginoon, ako ay nasa Espiritu at narinig ko sa aking likuran ng isang malakas na tinig na parang trompeta na nagsasabi, "Isulat mo sa balumbon ang nakikita mo at ipadala mo ito sa 7 iglesia, sa Efeso, sa Esmirna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia at sa Laodicea." Lumingon ako para tingnan kung kaninong tinig ang nangusap sa akin. Sa aking paglingon, nakakita ko ng 7 gintong ilawan. At sa gitna ng ilawang ito, nakita ko ang isang gaya ng anak ng tao na nakasuot ng mahabang damit. Sa kanyang dibdib ay may bumabalot na gintong bigkis. Ang kanyang ulo at buhok ay puti tulad ng balahibo ng tupa, kasing puti ng nyebe. Ang kanyang mga mata ay tulad ng ningas ng apoy. Ang kanyang mga paa ay tulad ng tansong pinakintab na parang dinalisay sa pugon. At ang kanyang tinig ay tulad ng ingay ng rumaragasang tubig. Ang kanang kamay niya ay may hawak na 7 bituin, at mula sa kanyang bibig lumabas ang isang matalas na tabak na 2 ang talim, at ang mukha niya ay tulad ng araw na matinding sumisikat. Na makita ko siya, bumulagta akong parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niyang kanyang kamay sa akin at sinabi, "Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli, at ang nabubuhay. Ako'y namatay, ngunit tingnan mo, ako ay buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan ng Hades, kaya't isulat mo ang nakita mo, kung ano ang kasalukuyan at kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Tungkol naman sa hiwaga ng 7 bituin na nakita mo sa aking kanang kamay at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia." Sa anghel ng iglesia ng Efeso, isulat mo, ito ang sinasabi niya na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na naglalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong pagpapagal at ang iyong pagtitiis. Alam kong hindi mo kayang palampasin ang masasama. Sinubok mo ang mga nag-aangking sila ay mga apostol, ngunit hindi pala, at natuklasan mong sila'y mga huwad. Ikaw rin ay matyagang nagpapatuloy at nagpapasakit alang-alang sa aking pangalan, at hindi ka nanlupaypay, subalit mayroon akong isang bagay na laban sa iyo. Na iniwan mo ang una mong pag-ibig, kaya alalahanin mo ang kinalalagyan mo bago ka nahulog. Magsisi ka at muli mong gawin ang mga bagay na ginagawa mo nung una. Kung hindi, pupuntahan kita at tatanggalin ko ang iyong ilawan sa kinalalagyan nito, at ito'y kung hindi ka magsisisi. Ngunit ito naman ang mayroon ka. Kinamumuhian mo ang mga gawain ng mga Nikolaita na kinamumuhian ko. Makinig ang sinumang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa sinumang magtagumpay, ibibigay ko sa kanya ang karapatang kumain mula sa puno ng buhay na nasa paraiso ng Diyos.
At sa anghel ng iglesia sa Smyrna, isulat mo. Ito ang sinasabi niya na una at huli na namatay at nabuhay. Alam ko ang iyong pagdurusa at ang iyong pagiging dukha. Bagaman ikaw ay mayaman, alam ko ang paninira sa iyo ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi isang sinagoga ni Satanas. Huwag kang matakot sa pagdurusang malapit mo nang maranasan. Mag-ingat kayo dahil malapit nang itapon ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo ay subukin. At sa loob ng 10 araw ay magdurusa kayo. Maging tapat ka hanggang kamatayan at igagawad ko sa iyo ang korona ng buhay. Sino mang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi kailanman magdurusa ng ikalawang kamatayan. At sa iglesia ng Pergamo, isulat mo. Ito ang sinasabi niya na may tabak na may 2 talim na matalas. Alam ko kung saan ka naninirahan doon, sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Gayon may nananatili kang tapat sa aking pangalan at hindi mo itinakwil ang pananampalataya sa akin, maging noong mga araw ng tapat kong saksi na si Antipas, na pinatay dyan sa inyo na tinitirhan ni Satanas. Subalit mayroon akong ilang bagay laban sa iyo. Ikaw ay may ilan na naninindigan sa turo ni Balaam, na nagturo kay Balak na maglagay ng dahilan upang magkasala ang Israel at kumain ng pagkain inialay sa Diyos-Diyosan at makiapid. Mayroon din sa iyo na naninindigan sa turo ng mga Nikolaita. Kaya magsisi ka, kung hindi, pupuntahan kita agad at makikitigma sa kanila gamit ang tabak ng aking bibig. Ang sinumang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu at sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana. Bibigyan ko rin siya ng puting bato na may bagong pangalan na nakasulat dito, na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap lamang nito. At sa anghel ng iglesia sa Tiatira, isulat mo. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang tila nagniningas na apoy at ang kanyang mga paa ay tila pinakintab na tanso. Alam ko ang gawa mo, ang iyong pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod at pagtitiis. Alam kong ang mga huli mong ginawa ay higit kaysa una. Subalit meron akong bagay na laban sa iyo. Hinahayaan mo ang babaeng si Jezebel na nagsasabing siya'y propeta. Sa pagtuturo ay inililigaw niya ang mga lingkod ko upang makiapid at kumain ng pagkain inialay sa Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang magsisi, subalit tumanggi siyang magsisi sa kanyang pakikiapid. Tandaan mo, iraratay ko siya sa higaan ng karamdaman, maging ang mga nakiapid sa kanya ay itatapon ko rin sa matinding pagdurusa, maliban kung pagsisihan nila ang kanyang mga gawa. Tiyak napapatayin ko ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat ng mga kaisipan at mga puso. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng nararapat sa inyong mga gawa. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa iba riyan sa Tiatira na hindi naninindigan sa turong ito, at hindi natutuhan ang tinatawag ng ilan na malalalim na bagay ni Satanas, hindi ako maglalagay ng iba pang pasanin sa inyo. Manindigan ka lang hanggang sa pagdating ko. Ang sinumang nagtatagumpay at nagpapatuloy sa paggawa ng mga gawain ko hanggang sa katapusan,
Bibigyan ko siya ng kapangyarihan sa mga bansa upang mamuno sa kanila gamit ang isang pamalong bakal upang duruging parang mga paso. Gaya ng pagtanggap ko ng kapangyarihan mula sa aking Ama, ibibigay ko rin sa kanya ang bituin sa umaga. Makinig ang sinumang may tainga sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At sa anghel ng iglesia sa Sardis, isulat mo, ito ang sinasabi niya na may 7 Espiritu ng Diyos at 7 bituin. Alam ko ang iyong mga gawa. Kilala ka bilang buhay, subalit ikaw ay patay. Gumising ka. Palakasin mo ang natitira sa iyo na malapit ng mamatay, sapagkat natagpuan kong kulang ang iyong mga gawa sa paningin ng aking Diyos. Kaya't alalahanin mo ang iyong tinanggap at narinig. Gawin mo ito at magsisi ka. Kung hindi ka gigising, darating akong parang magnanakaw at hindi mo alam kung anong oras ako darating. Subalit mayroon pang ilan sa Sardis na ang mga damit ay walang bahid. Lalakad silang nakaputi kasama ko sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang nagtatagumpay ay magdadamit ng puti at kailan may hindi ko buburahin ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Kikilalanin ko ang pangalan niya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Makinig ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At sa anghel sa iglesia sa Philadelphia, isulat mo, ito ang sinasabi ng banal at ng totoo na may hawak ng susi ni David, na nagbubukas at walang makapagsasara, na nagsasara at walang makapagbubukas. Alam ko ang mga gawa mo. Tingnan mo, naglagay ako sa harapan mo ng isang pinto na bukas na walang sino mang makapagsasara nito. Maliit lang ang iyong kapangyarihan, gayon may tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Tingnan mo ang mga kabilang sa sinagoga ni Satanas na nagsasabing sila'y mga Hudyo, ngunit hindi naman, at nagsisinungaling lamang. Papupuntahin ko sila sa inyo at pasasambahin sa inyong paanan at malalaman nilang ikaw ang aking minahal. Dahil tinupad mo ang sinabi kong ikaw ay magtiis, ilalayo kita sa oras ng pagsubok na paparating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Darating ako agad, manindigan ka sa anumang nasa iyo, nang sa gayon ay walang makaagaw ng iyong korona. Ang nagtatagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas mula roon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit ng aking Diyos, at ang bago kong pangalan. Makinig ang sino mang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu ng Iglesia. At sa anghel ng Iglesia sa Laodicea, isulat mo, ang sinasabi ng Amen, ang tapat at totoong saksi, ang pinagmulan ng mga nilikha ng Diyos. Alam ko ang mga gawa mo, hindi ka malamig ni mainit. Nais ko sanang ikaw ay malamig o kaya'y mainit. Kaya dahil ikaw ay maligamgam, hindi malamig ni mainit man, iluluwa kita. Sapagkat sinasabi mo mayaman ako, masagana at wala nang kailangan pa. Hindi mo alam na ikaw ay aba, kawawa, dukha, bulag at hubad. Kaya't pinapayuhan kita na bumili sa akin ng gintong dinalisay sa apoy para yumaman ka, at ng puting kasuotan na may dadamit sa iyo upang hindi malantad
ang nakahihiya mong kahubaran. At bumili ka rin ng gamot na pampahid sa iyong mga mata upang makakita ka. Sinasaway ko at dinidisiplina ang mga minamahal ko. Kaya magsikap ka at magsisi. Narito ako. Ako'y nakatayo sa may pintuan at kumakatok. Sino mang makinig sa aking tinig at magbukas ng pintuan, papasok ako sa kanya at kakaing kasalo niya, at siya'y kasalo ko. Ang nagtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang makasama ko sa aking trono. Kung paano nagtagumpay ako at umupo kasama ng ang aking ama sa kanyang trono, ang mga pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pagkatapos nito ay tumingin ako at doon sa langit ay may isang pintong nakabukas. Ang unang tinig na narinig kong nagsasalita sa akin ay parang isang trompeta na nagsasabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo kung ano ang kailangang mangyari pagkatapos ng mga bagay na ito." At agad akong kinasihan ng Espiritu, at doon sa langit ay may isang tronong may nakaupo. At ang nakaupo doon ay nagniningning tulad ng batong jasper at sardio. At sa paligid ng trono ay may mga bagharing parang esmeralda. Sa paligid ng trono ay may 24 pang trono, at sa mga ito ay may nakaupong 24 na matatanda na nakaputing damit, at sa kanilang mga ulo ay nakapatong ang mga gintong korona. Mula sa trono ay may nanggagaling na mga siklab ng kidlat, mga ingay at mga dagundong ng kulog. At sa harapan ng trono ay may 7 nag-aapoy na sulo. Ang mga ito'y ang 7 espiritu ng Diyos, at sa harapan ng trono ay may tila dagat na salamin tulad ng kristal. Sa paligid ng trono, sa bawat gilid nito ay may 4 na buhay na nilalang na puno ng mga mata sa harap at sa likod. Parang leon ang unang buhay na nilalang. Isang baka ang katulad ng ikalawa. Ang ikatlong nilalang ay may mukhang tulad sa tao, at ang ika-4 ay parang isang lumilipad na agila. Ang bawat isa sa 4 na nilalang ay may 6 na pakpak. Sa paligid at loob ay puno ng mga mata. Araw at gabi, hindi sila tumitigil sa pagsasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang noon, ngayon at darating." At sa tuwing magbibigay ng kaluwalhatian, karangalan at pasasalamat ang mga buhay na nilalang sa kanyang nakaupo sa trono, siyang nabubuhay magpakailanman, lumuluhod ang 24 na matatanda sa harap ng nakaupo sa trono at sumasamba sa kanyang nabubuhay magpakailanman. At inihahagis nila sa harap ng trono ang kanilang mga korona na nagsasabi, "Karapat-dapat ka, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan ng iyong kalooban, sila'y nalikha at pinaiiral." At nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang balumbon na may sulat sa harap at likod at sarado ng 7 tatak. Nakita ko rin ang isang makapangyariang anghel na pasigaw na nagpapahayag, "Sino ang karapat-dapat na magbukas ng balumbon at magtanggal ng mga tatak nito?" Ngunit walang sino man sa langit, sa lupa o sa ilalim man ng lupa
ang makapagbukas ng balumbon o kaya'y makatingin sa loob nito. Umiyak ako ng umiyak dahil walang natagpuang karapat dapat na magbukas ng balumbon o tumingin sa loob nito. Isa sa matatanda ay nagsabi sa akin, "Huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon ng lipi ni Huda na ugat ni David ay nagtagumpay at kaya niyang buksan ang balumbon at tanggalin ang 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng trono at ng 4 na buhay na nilalang at ng matatanda ang isang korderong nakatayo, na tulad ng isang pinatay na may 7 sungay at 7 mata. Ang mga ito'y ang 7 espiritu ng Diyos na isinugo sa buong daigdig. Lumapit ang kordero at kinuha ang balumbon sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. At nang makuha niya ang balumbon, nagpatira pa sa harap ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na matatanda. Ang bawat isa ay may hawak na alpa at mga gintong mangkok na puno ng insenso, na ang mga ito'y mga panalangin ng mga banal, na maawit sila ng bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng balumbon at magbukas sa mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinaslang at sa pamamagitan ng iyong dugo, tinubos mo para sa Diyos ang tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa, at ginawa mo silang isang kaharian at mga paring naglilingkod sa aming Diyos, at sila'y maghahari sa daigdig. Ako'y muling tumingin at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel na nakapaligid sa trono, at ng mga buhay na nilalang at ng mga matatanda. Milyon-milyon at libo-libo ang bilang nila, na malakas na umaawit. Ang pinaslang na kordero ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. At narinig ko ang bawat nilalang sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at sa dagat, at maging ang lahat ng bagay na nasa mga ito, na nagsasabi, sa Kanya na nakaupo sa trono at sa kordero ay kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Sinabi ng 4 na buhay na nilalang, Amen. At nagpatira pa ang matatanda at sila'y sumamba. At nakita kong binuksan ng kordero ang isa sa 7 tatak, at narinig ko ang isa sa 4 na buhay na nilalang na nagsasalita na parang dagundong ng kulog. Halika, tumingin ako, at naroon ang isang puting kabayo. Ang nakasakay doon ay may hawak na pana. Binagyan siya ng korona at lumabas siyang nagwawagi sa laban at magwawagi pa. Nang buksan ng kordero ang 2 tatak, narinig ko ang 2 nilalang na nagsasabi, Halika! At isang pulang kabayo ang lumitaw. Ang nakasakay doon ay pinahintulutang alisin ang kapayapaan sa daigdig, nang sa gayon ay magpatayan ang mga tao at siya ay binigyan ng malaking tabak. Nang buksan ng kordero ang 2 tatak, narinig ko ang 2 buhay na nilalang na nagsasabi, Halika! Tumingin ako at naroon ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay doon ay may hawak ng timbangan. At narinig ko ang parang isang tinig sa gitna ng 4 na buhay na nilalang na nagsasabi, Isang takal na trigo para sa 1 denaryo, at 3 takal na sibada, subalit huwag mong pinsalain ang langis at ang alak.
At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, narinig ko ang tinig ng ikaapat na buhay na nilalang nagsasabi, "Halika." Tumingin ako at naroon ng isang maputlang kabayo. Ang nakasakay doon ay may pangalang Kamatayan at ang Hades na sumusunod sa kanya. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng daigdig upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, taggutom, salot at mababangis na hayop sa daigdig. At nang buksan ng kordero ang ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong pinanindigan nila. Sumigaw sila ng malakas na nagsasabi, "Dakilang Panginoong banal at totoo, kailan mo pa ba hahatulan ang mga naninirahan sa daigdig at ipaghihiganti ang aming dugong dumanak?" Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng mahabang puting kasuotan at sila'y sinabihang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang ang bilang ng mga kapwa nila alipin at kapatid ay mabuo, na ang mga ito'y papatayin ding tulad nila. Nang buksan ng kordero ang ika-6 na tatak, tumingin ako at nagkaroon ng malakas na lindol. Naging itim ang araw na tulad ng damit panluksa at naging parang dugo ang buwang kabilugan. At ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa tulad ng puno ng igos na naglalaglag ng bubot na bunga kapag niyuyugyug ng malakas na hangin. Nahawi ang langit na parang isang balumbon na ibinabalumbong mag-isa at naalis sa kinalalagyan ang bawat bundok at pulo. Ang mga hari ng daigdig, tagapamahala, mga pinuno, mga mayaman, mga makapangyarihan, ang bawat alipin at bawat malaya ay nagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. Sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Mahulog kayo sa amin at ikubli niyo kami mula sa mukha niya na nakaupo sa trono at mula sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot. At sino ang makakatagal dito?" Pagkatapos nito, nakakita ko ng 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa at pumipigil sa 4 na hangin ng lupa upang walang hanging makaihip sa lupa, sa dagat at maging sa anumang puno. Nakita ko ang isa pang anghel na umaakyat mula sa silangan, dala-dala ang tatak ng Diyos na buhay at sumigaw ng malakas sa 4 na anghel na binigyan ng kapangyarihang salantain ang lupa at ang dagat. Sinabi niya sa kanila, "Huwag niyong salantain ang lupa o ang dagat o ang mga puno hanggang matatakan na namin sa kanilang noo ang mga alipin ng ating Diyos." At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 ang tinatakan mula sa bawat lipi ng mga anak ni Israel. Sa lipi ni Huda, 12,000. Sa lipi ni Ruben, 12,000. Sa lipi ni Gad, 12,000. Sa lipi ni Aser, 12,000. Sa lipi ni Neftali, 12,000. Sa lipi ni Manases, 12,000. Sa lipi ni Simeon, 12,000. Sa lipi ni Levi, 12,000. Sa lipi ni Isakar, 12,000. Sa lipi ni Zebulon, 12,000. Sa lipi ni Jose, 12,000. Sa lipi ni Benjamin, 12,000. Pagkatapos nito ay tumingin ako at naroon ang kapal na bilang ng taong hindi kayang bilangin ng sinuman.
Mula sa bawat bansa, mula sa lahat ng lipi, mga bayan at mga wika, nakatayo sila sa harap ng trono at sa harap ng kordero. Nakasuot ng puting damit at may hawak-hawak na mga sanga ng palma. Sumisigaw sila na nagsasabi, "Ang kaligtasan ay buhat sa ating Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero." At lahat ng anghel ay tumayo sa paligid ng trono, sa paligid ng matatanda at ng apat na buhay na nilalang. Nagpatirapa sila sa harap ng trono at sinamba ang Diyos na nagsasabi, "Amen. Sa aming Diyos ang kapurihan, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanpaman. Amen." Isa sa matatanda ang nagtanong sa akin, "Sino ang mga ito na nakadamit ng puti at saan sila nanggaling?" Sinabi ko sa kanya, "Ginoo, ikaw po ang nakaalam." At sinabi niya sa akin, "Ang mga ito ang nanggaling sa matinding kapighatian. Hinugasan nila at pinaputi ang kanilang mga damit sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Dahil dito, sila'y nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa Kanyang templo, at sila'y kukupkupin ng nakaupo sa trono. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw man. Hindi na sila sasaktan ng sikat ng araw o ng anumang nakapapasong init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang kanilang magiging pastol, at kanyang aakayin sila tungo sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata." Nang buksan ng kordero ang ikapitong tatak, nagkaroon ng katahimikan sa langit ng halos kalahating oras, at nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harap ng Diyos, at binigyan sila ng 7 trompeta. Isa pang anghel na may dalang gintong lalagyan ng insenso ang dumating at tumayo sa dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang kanyang ialay kasama ang mga panalangin ng lahat ng banal sa gintong dambanang nasa harap ng trono. At ang usok ng mga insenso kasama ang mga panalangin ng mga banal ay umakyat sa harapan ng Diyos mula sa kamay ng anghel. Kinuha ng anghel ang lalagyan ng insenso at pinuno ito ng apoy mula sa dambana at itinapon ito sa lupa. Noon di kumulog, nagkaingay, kumidlat at lumindol. Ang 7 anghel na may 7 trompeta ay humanda upang hipan ang mga ito. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta at nagkaroon ng yelo at apoy na may halong dugo. Itinapon ang mga ito sa lupa. Nasunog ang 2 bahagi ng lupa at ng mga puno. Ang lahat ng nuntiang damo ay nasunog din. Hinipan ng 2 anghel ang kanyang trompeta at itinapon sa dagat ang isang tulad ng malaking bundok na nagliliyab sa apoy. Naging dugo ang 2 bahagi ng dagat. Namatay ang 2 bahagi ng may buhay sa ilalim ng dagat at nawasak ang 2 bahagi ng mga barko. Hinipan ng 2 anghel ang kanyang trompeta at isang malaking bituin ang nahulog mula sa langit. Nagliliyab na parang isang sulo. Nahulog ito sa 2 bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Halamang mapait ang pangalan ng bituin. Naging mapait ang 2 bahagi ng mga tubig. Maraming tao ang namatay dahil sa tubig sapagkat ito'y naging mapait. Hinipan ng 4 na anghel ang kanyang trompeta at tinamaan ang 2 bahagi ng araw, ng buwan at ng mga bituin, kaya't nagdilim ang 2 bahagi ng kanilang liwanag. Nabawasan din ang 2 bahagi ng liwanag at ang maghapon at magdamag. Tumingin ako at narinig ko ang isang agilang sumisigaw habang lumilipad sa himpapawid.
kay lagim nang sasapitin ng mga naninirahan sa lupa dahil sa iba pa mga trompeta na hihipan ng 3 pang anghel. Hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita ko ang isang bituing nahulog sa lupa mula sa langit. Ibinigay sa bituin ang susi ng hukay ng walang hangganang kalaliman. Binuksan niya ang hukay ng kalaliman at mula roon lumabas ang usok na parang usok ng isang malaking pugon. Nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. At mula sa usok ay lumabas sa lupa ang mga balang at binigyan sila ng kapangyarihan gaya ng sa alakdan ng lupa. Sinabihan sila na huwag pinsalain ang damo ng lupa o anumang lunti ang halaman o punong kahoy, kundi ang mga tao lang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Sila'y pinahirapan ang mga taong ito sa loob ng 5 buwan. Ngunit hindi sila pinayagang patayin ang mga ito. Ang pagpapahirap nila ay tulad sa pagpapahirap ng isang alakdan kapag kumagat ito sa tao. Sa mga araw na yon, nanaisin ng mga tao ang mamatay, subalit hindi ito mangyayari sa kanila. Maghangad silang mamatay, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Tulad ng kabayong inihanda para sa labanan ang anyo ng mga balang, may tila mga koronang ginto sa kanilang mga ulo. Ang mukha naman ay parang sa mga tao. Ang buhok nila ay tulad ng sa mga babae at ang kanilang ngipin ay tulad ng sa leon. May mga kaliskis sila na parang baluting bakal at ang ingay ng kanilang pakpak ay parang ingay ng napakaraming karwahe ng mga kabayong sumusugod sa labanan. May mga buntot at panusok sila na tulad ng mga alakdan. Nasa mga buntot nila ang kapangyarihang puminsala sa mga tao ng 5 buwan. Mayroon silang hari, ang anghel ng walang hanggang kalaliman. Ang kanyang pangalan ay Abaddon sa Hebreo at Apollyon naman sa Griego. Lumipas na ang unang masaklap na pangyayari, ngunit 2 pang lagim ang darating. Hinipan ng ika-6 na anghel ang kanyang trompeta at narinig ko ang isang tinig mula sa 4 na sungay ng gintong dambana na nasa harap ng Diyos, na nagsasabi sa ika-6 na anghel na may hawak ng trompeta. Pakawalan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Kaya pinakawalan ng 4 na anghel ang inihanda para sa takdang oras, araw, buwan at taon upang patayin ang 3 bahagi ng sangkatauhan. 200 milyon ang bilang ng mga hukbong nakasakay sa kabayo. Narinig ko ang kanilang bilang. Ang aking pangitain ay nakakita ako ng mga kabayo na ang mga nakasakay ay may mga baluting kulay apoy, hasinto at asupre. Ang ulo ng mga kabayo ay tulad ng sa mga leon at mula sa kanilang mga bibig ay may lumalabas na apoy, usok at asupre. Mula sa 3 salot na ito, 3 bahagi ng sangkatauhan ang napatay sa pamamagitan ng apoy, usok at asupreng lumalabas mula sa bibig nila. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang mga bibig at mga buntot. Ang mga buntot nila ay parang mga ahas, ay mga ulo ito, at sa pamamagitan ng mga ito'y nakapamiminsala sila. Ang natirang sangkatauhan na hindi napatay ng mga salot na ito ay hindi nagsisi sa mga likha ng kanilang mga kamay, at hindi rin tumigil sa pagsamba sa demonyo at sa mga Diyos-Diyosang yari sa ginto, pilak, tanso, bato at kahoy, na hindi naman nakakakita, nakaririnig, ni nakakalakad. At hindi rin sila nagsisi sa kanilang pagpaslang o pangungulam, pakikiapid, ni sa kanilang pagnanakaw.
Pagkatapos ay nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na bumababa mula sa langit. Siya ay nababalutan ng ulap at may baghari sa kanyang ulo. Ang mukha niya ay tulad ng araw at ang kanyang mga binti ay parang mga haliging apoy. May hawak siyang maliit na balumbong nakabukas. Itinapak niya sa dagat ang kanyang kanang paa at sa lupa ang kaliwa. Sumigaw siya ng napakalakas tulad ng isang leyong umaatungal. Pagsigaw niya, dumagundong ang 7 kulog. Pagkatapos ng dagundong, susulat sana ako. Ngunit narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Takpan mo ng tatak ang mga sinabi ng 7 kulog at huwag mong isulat ang mga ito." At itinaas ng anghel na nakita ko nakatayo sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay sa langit. Sumumpa siya sa kanya na nabubuhay magpakailanman. Sa kanya na lumikha ng langit at ng lahat ng naroroon, ng lupa at lahat ng naroroon, at ng dagat at ng lahat ng naroroon. Hindi na tatagalin pa. Ngunit sa mga araw na hihipa ng 7 anghel ang kanyang trompeta, magaganap ang hiwaga ng Diyos ayon sa inihayag niya sa kanyang mga lingkod na propeta. At nagsalita muli ang tinig na narinig ko mula sa langit. "Humayo ka, kunin mo ang bukas na balumbon sa kamay ng anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa." Kaya pumunta ako sa anghel at hiningi ko sa kanya ang munting balumbon. Sinabi niya sa akin, "Kunin mo at kainin mo. Mapait ito sa tiyan, subalit sintamis naman ng pulot sa iyong bibig." Inabot ko ang maliit na balumbon mula sa kamay ng anghel at kinain ito. Kasintamis ito ng pulot, subalit nang makain ko'y pumait ang tiyan ko. At sinabi nila sa akin, "Kailangang magpahayag kang muli ng propesiya tungkol sa maraming bansa, mga lahi, mga wika at mga hari." Pagkatapos nito, may nagbigay sa akin ng isang panukat na parang tungkod na nagsasabi, "Tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana, pati ang mga sumasamba doon. Ngunit huwag mong sukatin ang patyo sa labas ng templo. Hayaan mo na iyon, sapagkat ipinaubaya iyon sa mga bansa. Kanilang tatapak-tapakan ang mga banal na lungsod sa loob ng 42 taon. Bibigyan ko ng kapangyarihan magpahayag ng propesiya sa loob ng 1,260 araw ang aking 2 saksi na nakasuot ng damit pangluksa. Ang mga saksing ito, ang 2 puno ng olibo at 2 ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng lupa. Kung may magtangkang saktan sila, lalabas sa kanilang bibig ang apoy na lalamon sa kanilang mga kaaway. Sino mang magtatangkang saktan sila ay papatayin sa ganitong paraan. Sila ay may kapangyarihang isara ang langit upang huwag umulan sa mga araw na nagpapahayag sila ng propesiya. At mayroon din silang kapangyarihang gawing dugo ang tubig at bigyan ng anumang uri ng salot ang lupa, anumang oras nila ito naisin. Nang matapos na nila ang kanilang patotoo, makikipagdigma sa kanila ang hayop na umahon mula sa walang hangganang kalaliman. Dadaigin at papatayin sila nito. Ang kanilang mga bangkay ay ikakalat sa lansangan ng malaking lungsod na sa pananalitang espiritual ay Sodoma at Ehipto, kung saan ang kanilang Panginoon ay ipinako sa krus. Sa loob ng 3 araw ay pagmamasdan ng mga taong mula sa mga bayan, mga lipi, mga wika at mga bansa ang mga bangkay at hindi nila pahihintulutang mailibing ang mga ito. Ang mga naninirahan sa lupa ay magagalak sa sinapit ng 2 saksi. Magdiriwang sila at magpapalitan ng mga handog.
sapagkat pinahirapan ng dalawang propetang ito ang mga naninirahan sa lupa. At pagkatapos ng 3 kalahating araw, pumasok sa kanila ang hininga ng buhay na mula sa Diyos. Nagtayuan sila at nangibabaw sa mga nakakita ang matinding takot. At pagkatapos, narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Umakyat kayo rito." Kaya sa ibabaw ng isang ulap ay umakyat sila sa langit, habang minamasdan sila ng kanilang mga kaaway. Nang oras ding iyon, ay lumindol ng malakas at nag-iba ang 10 bahagi ng lungsod. 7,000 tao ang namatay sa lindol, at ang iba na may natakot at nagbigay puri sa Diyos ng kalangitan. Naganap na ang 2 lagim na pangyayari. Ang 3 malapit ng maganap. Pagkatapos, hinipan ng 7 anghel ang kanyang trompeta, at sa langit ay narinig ang malalakas na tinig na nagsasabi, "Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at maghahari siya magpakailanman." Ang 24 na matatanda na nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Wika nila, "Salamat po, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang ngayon at noon, sapagkat tinaglay mo ang iyong dakilang kapangyarihan at nagsimula ng maghari. Nagalit ang mga bansa, ngunit dumating ang iyong puot, at ang panahon upang hatulan ang mga patay, at upang gantimpalaan ang iyong mga lingkod na mga propeta at mga banal. At lahat silang natatakot sa iyong pangalan, maging mga hamak o mga dakila, at upang puksain sila mga pumipinsala sa mundo." Pagkatapos ay nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nahayag ang kaban ng tipan. Gumuhit ang mga kidlat, nagkaingay, dumagundong ang mga kulog, lumindol at umulan ng mga tipak ng yelo. May isang kapansin-pansin na tanda na lumitaw sa langit, isang babaeng nakadamit ng araw, at ang buwan ay naisa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay isang koronang may 12 bituin. Gagampan siya at sumisigaw sa hirap at sakit na dala ng pagluluwal. May isa pang tandang lumitaw sa langit, isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay, at sa mga ulo niya may mga 7 korona. Kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin ng langit at itinapon ang mga ito sa lupa. Pagkatapos ay tumayo ang dragon sa harap ng babaeng malapit ng manganak, upang pagkapanganak ay lamunin ng dragon ang anak nito. At ang babae nagsilang ng isang batang lalaki na mamamahala sa lahat ng mga bansa gamit ang isang pamalong bakal. Ngunit inagaw ang kanyang anak at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Tumakas ang babae patungo sa ilang, at doon ay ipinaganda siya ng Diyos ng isang lugar upang maalagaan siya sa loob ng 1,260 araw. At nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. Nakipaglaban ang dragon at ang kanyang mga anghel, ngunit natalo sila. Wala na ring lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang nandaraya sa buong daigdig. Itinapon siya sa lupa, kasama ang kanyang mga anghel. At pagkatapos ay isang malakas na tinig sa langit ang aking narinig. Dumating na ang pagliligtas, ang kapangyarihan, ang kaharian ng ating Diyos, at ang pamumuno ng kanyang Kristo, sapagkat naitapon na ang nang-uusig sa ating mga kapatid. Siya na nagpaparatang sa kanila sa harap ng ating Diyos araw at gabi.
Nagtagumpay sila laban sa kanya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo, at hindi nila pinahalagahan ang kanilang buhay sa harap man ng kamatayan. Kaya nga magalak kayo, kalangitan, at pati na ang mga sa inyo'y naninirahan. Ngunit kay laghim ng sasapitin ninyo lupa at dagat, sapagkat sa inyo bumaba ang diablong may matinding galit, sapagkat alam niyang kaunti na lamang ang kanyang panahon. Nang mapagtanto ng dragon na siya'y itinapon na sa lupa, tinugis niya ang babaeng nagsilang ng batang lalaki. Ngunit binigyan ang babae ng 2 pakpak ng malaking agila upang makalipad siya palayo sa ahas patungong ilang, upang doon ay maalagaan siya sa loob ng 1 panahon at mga panahon at kalahati ng 1 panahon. At binugahan ng ahas ng tubig mula sa kanyang bibig ang babae. Ito'y tulad ng 1 ilog upang tangayin nito ang babae. Ngunit tinulungan ng lupa ang babae. Nagbuka ng bibig ang lupa at nilunok ang ilog na ibinuga ng dragon. Kaya sa tindi ng galit ng dragon sa babae, umalis iyon upang makipaglaban sa iba pang mga anak nito, sa mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at naninindigan sa patotoo ni Yeshua. Pagkatapos ay tumayo ang dragon sa dalampasigan. At nakita ko ang 1 halimaw na umaahon mula sa dagat. Mayroon itong 10 sungay at 7 ulo, at sa mga sungay nito ay may 10 korona, at sa mga ulo nito ay may mga pangalang mapaglapastangan. Tulad ng 1 leopardo ang halimaw na nakita ko, ang mga paa nito ay tulad ng sa oso, at ang bibig ay parang sa leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan, ang trono at ang kanyang malawak na pamamahala. Ang isa sa mga ulo nito ay may malubhang sugat na maaari nitong ikamatay, subalit ito'y gumaling, namangha ang buong daigdig, at sumunod sa halimaw. Sinamba nila ang dragon dahil ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila, sino ang katulad ng halimaw at sino ang may kakayang lumaban sa kanya? Binigyan ng halimaw ang 1 bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan at mga kalapastanganan, at pinahintulutan nitong mamahala sa loob ng 42 buwan. Sinimulan niyang lapastanganin ng Diyos ang pangalan ng Diyos at ang tahanan ng Diyos at ang mga naninirahan doon. Pinahintulutan din itong makipaglaban sa mga banal at daigin sila. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat lipi, bayan, wika at bansa. Lahat ng naninirahan sa ibabaw ng lupa ay sasamba sa kanya. Bawat isang ang pangalan ay hindi nakasulat sa balumbon ng buhay ng kordero na pinatay mula pa ng likhain ang sanlibutan. Makinig ang may pandinig. Sino mang matakdang mabihag, sadyang mabibihag. Sino mang matakdang mamatay sa tabak, sadyang mamamatay sa tabak. Ito ay panawagan para sa pagtitiis at katapatan ng mga banal. Pagkatapos, 1 pang halimaw ang nakita kong umaahon mula sa lupa. Mayroon itong 2 sungay tulad ng sa kordero, ngunit nagsasalita itong parang dragon. Ginagamit nito ang lahat ng kapangyarihan ng halimaw na nauna sa kanya, at pinasasamba niya ang lupa at ang mga nakatira dito sa unang halimaw. Siya na may malubhang sugat na gumaling. Gumagawa ito ng mga kamangha-manghang tanda. Ginagawa nitong magpababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. Sa pamamagitan ng mga tandang pinahintulot na gawin niya sa harapan ng unang halimaw, nililinlang niya ang mga nakatira sa lupa. Sinasabihan silang gumawa ng 1 larawan ng halimaw na nasugatan ng tabak, subalit na buhay. Pinayagan itong magbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ay makapagsalita at maipapatay ang mga ayaw sumamba sa larawan nito.
Pinatatakan nito ang kanang kamay o noo ng lahat. Ang mga hamak at ang mga dakila, ang mayayaman at mahirap, ang mga malaya at mga alipin, upang walang sinuman ang makabili o makapagtinda kung walang tatak ng pangalan ng halimaw o bilang ng pangalan nito. Nangangailangan ito ng karunungan. Sino mang may pangunawa ay unawain ang bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang niya ay 666. Pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang korderong nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama niya ang 144,000 na ang pangalan niya at ng kanyang ama ay nakasulat sa kanilang mga noo. Isang tinig ang narinig ko mula sa langit na parang ingay ng maraming tubig at parang dugundong ng malakas na kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng mga alpa. Umaawit sila ng isang bagong awitin sa harapan ng 4 na buhay na nilalang at ng mga matatanda. Hindi kayang matutuhan ng sinuman ang awiting yon, maliban sa 144,000 tinubos mula sa lupa. Sila ay ang hindi dumungis ng kanilang sarili sa mga babae, sapagkat hindi sila nakipagtalik. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa sangkatauhan bilang mga unang alay sa Diyos at sa kordero. Walang lumabas na kasinungalingan sa kanilang bibig, walang anumang may paparatang laban sa kanila. Pagkatapos, nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid. Dala niya ang walang hanggang ebanghelyo upang ipahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Malakas na sinabi niya, matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo siya, sapagkat ang oras ng kanyang paghuhukom ay dumating na. Sambahin ninyo siya. Siyang lumikha ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya. Pinainom niya ang lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang imoralidad. At pagkatapos sumunod sa kanila ang ikatlong anghel na nagsasabi ng malakas, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at tumatanggap ng tanda sa kanyang mga noo at sa kanyang mga kamay, ay iinom din sa alak ng puot ng Diyos, na ibubuhos na walang halo sa kopa ng kanyang galit. Ang taong yon ay pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok ng kanilang paghihirap ay pumapailan lang magpakailanman. Wala silang kapahingahan araw at gabi, silang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, at sinumang tumatanggap ng tanda ng pangalan nito. Ito ay panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. Sila na tumutupad sa mga utos ng Diyos at patuloy na sumasampalataya kay Joshua. At pagkatapos isang tinig ang narinig ko mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito. Mula ngayon, pinagpala ang mga namatay dahil sa Panginoon. Totoo, sabi ng Espiritu, magpapahinga sila mula sa kanilang mga pagpapagal, sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Pagkatapos tumingin ako, naroon ang isang puting ulap. Nakaupo sa ibabaw nito ang isang tulad ng anak ng tao na may koronang ginto sa kanyang ulo at may hawak na isang matalas na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo. Sumisigaw ng malakas sa kanyang nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit at gumapas ka, sapagkat ang oras ng paggapas ay dumating na at ang aanin sa lupa ay handa ng anihin. Kaya iwinasiwa sa lupa nang nakaupo sa ulap ang kanyang karit at ginapasan ang lupa.
Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo sa langit, may dala ring matalas na karit. Pagkatapos ay isa pang anghel ang lumabas mula sa dambana, ang anghel na may kapangyarihan sa apoy. Nagsalita siya ng malakas sa anghel na may matalas na karit. Gamitin mo ang iyong karit at anihin ang mga kumpol ng ubas sa lupa, sapagkat hinog na ang mga ito. Kaya iwinasiwas ng anghel ang kanyang karit sa lupa. Tinipon ang mga aning ubas at inihagis ang mga ito sa malaking pisaan ng ubas na siyang puot ng Diyos, at pinisa ang mga ubas sa pisaan na nasa labas ng lungsod. At mula sa pisaan ay bumaha ang dugong umabot ang taas hanggang sa renda ng mga kabayo, at ang lawak ay halos 300 kilometro. Pagkatapos ko ay nakita ko ang isa pang tanda sa langit, kapansin-pansin at kamangha-mangha. 7 anghel na may 7 salot. Ito ang mga huling salot, sapagkat sa mga ito matatapos ang puot ng Diyos. At nakita ko ang isang tulad ng dagat na kristal na may halong apoy, at ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito, at sa bilang ng pangalan nito. Sila'y nakatayo sa tabi ng dagat na kristal, at may hawak na mga alpa ng Diyos. Umaawit sila ng awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ng awit ng Kordero. Dahil dakila at kamangamangha ang iyong mga gawa, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, o Hari ng mga bansa. Ang mga paraan mo'y totoo at makatarungan. Panginoon, sinong hindi matatakot at magpupuri sa iyong pangalan? Sapagkat ikaw lamang ang banal, darating lahat ang mga bansa at sila'y sasamba sa iyo, sapagkat nahayag ang matutuwid mong kahatulan. Pagkatapos ito'y tumingin ako at nabuksan sa langit ang templo ng tolda ng patotoo. At lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may 7 salot, na nakabihis ng dalisay at makinang na lino, at may mga gintong bigkis sa kanilang dibdib. Isa sa 4 na buhay na nilalang ay nagbigay sa 7 anghel ng 7 gintong mangkok na puno ng puot ng Diyos, siya na nabubuhay magpakailanman. Ang templo ay napuno ng usok mula sa kaluwalhatian ng Diyos at mula sa kanyang kapangyarihan, at walang makapasok sa templo hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. At narinig ko mula sa templo ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa 7 anghel, "Humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang 7 pangkok ng puot ng Diyos." Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa. At nagkaroon ng nakapandidiri at napakasakit na sugat ang mga may tatak ng halimaw at mga sumasamba sa larawan nito. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang kanyang mangkok sa dagat, at ito'y naging tulad ng dugo ng isang bangkay, at ang bawat nilalang na may buhay sa dagat ay namatay. Ibinuhos ng ikatlong anghel ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig, at naging dugo ang mga ito. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, "O banal, ikaw na siya ngayon at noon, ikaw ay makatarungan sa iyong ginawang paghatol, sapagkat sila ang nagpadanak ng dugo ng mga banal at ng mga propeta. Binigyan mo sila ng dugo para inumin. Dapat lang yan sa kanila." At narinig ko ang dambana na nagsasabi, "Opo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mga hatol mo ay totoo at makatarungan." At ibinuhos ng ika-4 na anghel ang kanyang mangkok sa araw, at pinayagan itong pusuin. At ibinuhos ng ika-4 na anghel ang kanyang mangkok sa araw,
at pinayagan itong pasuin ang mga tao, at sila ay napaso sa matinding init. Ngunit nilait nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nagsisi ni lumuwalhati sa Kanya. Ibinuhos ng ikalimang anghel ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw, at ang kanyang kaharian ay nagdilim. Dahil sa kirot, kinagat ng mga tao ang kanilang mga dila. Nilait nila ang Diyos na nasa langit dahil sa kanilang mga hirap at mga sugat, at hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga gawa. Ibinuhos ng ika-anim na anghel ang kanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. Pagkatapos nakita ko lumalabas mula sa bibig ng dragon, mula sa bibig ng halimaw, at mula sa bibig ng huwad na propeta, ang tatlong maruruming espiritu na parang mga palaka. Sapagkat ang mga ito'y mga espiritu ng demonyo na gumagawa ng mga tanda. Pumupunta sila sa mga hari ng buong sanlibutan upang tipunin sila para sa digmaan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tandaan nyo, dumarating ako na tulad ng isang magnanakaw. Pinagpala ang lagi nakahanda at nakadamit, upang hindi siya lumakad ng hubad at mapahiya sa madla. At tinipon ng mga espiritu ang mga hari sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. At ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa himpapawid. At mula sa templo ay lumabas ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Nangyari na." At gumuhit ang mga kidlat, nagkaingay, dumugundong ang mga kulog at dumindol ng malakas na hindi pa nangyayari buhat ng magkatao sa lupa. Napakalakas ng dindol na yon. Nahati sa tatlo ang malaking lungsod, at ang mga lungsod ng mga bansa ay nagbagsakan. Ibinaling ng Diyos ang kanyang pansin sa tanyag na Babylonia, at pinasaid niya rito ang kopa ng alak ng kanyang matinding puot. Tumakas ang bawat pulo at naglaho ang mga bundok na matagpuan. Mula sa langit ay bumagsak sa mga tao ang malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng halos 100 libra, at nilait nila ang Diyos dahil doon. Kasindak-sindak ang salot na yun. Pagkatapos, isa sa 7 anghel na may 7 mangkok ay dumating at nagsabi sa akin, "Halika, ipakikita ko sa iyo ang hatol na napakahalay na babaeng nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. Nakiapid sa kanya ang mga hari sa daigdig at nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid ang mga naninirahan sa lupa. At habang nasa espiritu, dinala niya ako sa ilang at nakita ko ang isang babae na nakaupo sa pulang halimaw na puno ng mga pangalang mapaglapastangan, at ito ay may 7 ulo at 10 sungay. Ang babae nakadamit ng kulay ube at pula, at nababalutan ng ginto at mamahaling bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng mga karumihan at mga kahalayan ng kanyang pakikiapid. Sa kanyang noo ay nakasulat ang isang may huwagang pangalan, Tanyag na Babylonia, ina ng mahahalay na babae at ng mga kalasuan ng daigdig. At nakita ko ang babae, lasing sa dugo ng mga banal at ng mga nagpatotoo para kay Yoshua. Labis akong nagtaka na makita ko siya. Ngunit sinabi sa akin ng anghel, "Bakit ka nagtataka? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng kanyang sinasakyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon at ngayoy wala na, at malapit ng umahon mula sa walang hanggang kalaliman patungo sa pagkawasak. Ang mga naninirahan sa lupa na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula pa ng likain ng sanlibutan ay mamamangha sa sandaling makita nila ang halimaw sapagkat siya'y buhay noon
at ngayon wala na at darating pa. Nangangailangan ito ng isip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok kung saan nakaupo ang babae. Sila rin ang 7 hari. At 5 sa kanila ay bumagsak na, ang isa ay buhay pa. Ang isa ay hindi pa dumarating. At sa kanyang pagdating, sandali lang siyang mananatili. At ang halimaw na buhay noon at ngayon wala na ang 8, ngunit kabilang din sa 7, at siya patungo sa pagkawasak. Ang 10 sungay na nakita mo ay ang 10 hari na hindi pa nakakatanggap ng kaharian, subalit tatanggap sila ng kapangyarihan bilang mga hari sa loob ng 1 oras, kasama ng halimaw. Nagkakaisa ang mga ito sa pag-iisip at ibinigay nilang kanilang kapangyarihan at pamamahala sa halimaw. Makikidigma sila laban sa kordero, ngunit dadaigin sila ng kordero sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. At ang mga kasama niya ay yaong mga tinawag, mga hinirang at mga tapat. At sinabi ng anghel sa akin, ang mga tubig na iyong nakitang kinauupuan ng mahalay na babae ay mga bayan at napakaraming tao, mga bansa at mga wika. Ang nakita mo naman sa 10 sungay, ang mga ito ang halimaw ay masusuklam sa mahalay na babae. Siya ay kanilang pababayaan at iiwang hubad sa kanilang lalamunin ang kanyang laman at siya ay susunugin sa apoy. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kanyang layunin at pagkaisahan sila na ibigay ang kanilang kaharian sa halimaw hanggang sa matupad ang mga salita ng Diyos. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na naghahari sa mga hari ng daigdig. Pagkatapos ng mga ito, nakita ko ang isa pang anghel na bumababa mula sa langit. Taglay niya ang dakilang kapangyarihan at naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian, ang daigdig. Sumigaw siya ng napakalakas. Bumagsak na ang tanyag na Babilonia. Tirahan na ito ng mga demonyo, kulungan ng bawat maruming espiritu, kulungan ng bawat maruming ibon, at kulungan ng bawat marumit na kapandidiring hayop. Sapagkat lahat ng bansa ay uminom ng alak ng kanyang kahalayan, at sa kanya nakiapid ang mga hari ng daigdig, at mula sa kapangyarihan ng kanyang kaluhuan, ang mga malalala, ang mga ngalakal ng daigdig ay nagpayaman. Pagkatapos mula sa langit ay narinig ko ang isa pang tinig na nagsasabi, lumabas kayo mula sa kanya, bayan ko, upang kayo'y hindi makabahagi sa kanyang mga kasalanan, at upang sa kanyang mga salot ay hindi kayo madamay, sapagkat abot na sa langit ang kanyang mga kasalanan, at binalingan ng Diyos ang kanyang mga kasamaan. Ibalik niyo sa kanya kung anong ibinigay niya, at bayaran niyo siya ng doble ng kanyang mga gawa. Sa pinaghaluan niyang kopa, ipaghalot niyo siya ng doble. Gaya ng pagpaparangal niya sa kanyang sarili at kaluhuan, ganon din karaming pahirap at bigati ang ibigay niyo sa kanya. Sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, nakaupo ako isang reyna, hindi ako isang balo, at kailanman hindi ko malalasap ang dalamhati. Dahil dito ay darating ang mga salot sa kanya sa loob ng 1 araw, kamatayan, pagluluksa, tagutom, at siya'y susunugin sa apoy, sapagkat ang Panginoon Diyos na umatol sa kanya ay makapangyarihan. At ang mga hari ng daigdig na nakiapit sa kanya at nagpasasa sa kaluhuan, kasama niya ay tatangisan at pagluluksaan siya kapag nakita na nila ang usok ng pagsunog sa kanya. Tatayo sila sa malayo dahil sa takot sa kanyang paghihirap at sasabihin, kakilakilabot ang sinapit mo, dakilang lungsod, makapangyarihang lungsod ng Babilonia, sapagkat sa loob ng 1 oras, naigawad ang parusa sa iyo. Ang mga ngalakal
ng daigdig ay tumatangis at nagluluksa dahil sa kanya, sapagkat wala nang bumibili ng kanilang paninda, panindang ginto, pilak, mamahaling bato at perlas, pinong lino, granate, sutla at pulang tela, lahat ng uri ng mabangong hayop, mga kasangkapang garing, mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol, sinamon, pampalasa, kamanyang, mira at insenso, alak, langis, magandang uri ng harina at trigo, mga baka, mga tupa, mga kabayo, at mga karuwahe, at mga katawan, sa makatuwid ay mga kaluluwa ng tao. Ang bungang ninasa ng kaluluwa mo'y wala na sa iyo, at lahat ng mga marangya at maringal na bagay ay naglaho sa iyo, at kailanmay hindi na matatagpuan ang mga ito. Ang mga mangangalakal na mga bagay na ito na yumaman dahil sa kanya ay tatayo sa malayo dahil sa takot sa paghihirap niya, na sila'y nagluluksa, malakas na tumatangis na nagsasabi, kay saklap ng sinapit ng tanyag na lungsod. Siya na nakasuot ng pinong lino at kulay ube at pulang damit, at napalamutian ng ginto, mamahaling bato at perlas, sapagkat ang lahat ng yamang iyon ay naglaho sa loob ng isang oras. At lahat ng kapitan ng barko at mga naglalayag, ang mga mandaragat at lahat ng mga ngalakal sa dagat ay tumayo sa malayo. Sumigaw sila habang pinagmamasdan ang usok ng kanyang pagkasunog na nagsasabi, saan mo iahambing ang tanyag na lungsod? Nagsaboy sila ng alikabok sa kanilang mga ulo habang tumatangis at nagluluksa na sumisigaw, kay saklap ng sinapit ng tanyag na lungsod na nagpayaman sa lahat ng may barko sa dagat mula sa kanyang kayamanan, sapagkat sa loob ng isang oras siya ay nawasak. O langit, magalak ka dahil sa kanya, kayong mga banal at mga apostol at mga propeta, sapagkat alang-alang sa inyo ay iginawad ng Diyos ang parusang hatol sa kanya. Pagkatapos, isang malakas na anghel ang tumampot ng isang batong tulad ng isang malaking gilingan at itinapon iyon sa dagat. Ang sabi ng anghel, ganito karahas ibabagsak ang tanyag na lungsod na Babylonia, at hindi na siya muling makikita. At ang himig ng mga manunugtog ng alpa at ng mga musikero at ng mga manunugtog ng plauta at ng trompeta, kailan may hindi na maririnig mula sa iyo, at bawat manggagawa ng anumang kalakal, kailan may hindi na matatagpuan sa iyo. Ang tunog ng gilingang bato, kailan may hindi na maririnig sa iyo. Ang liwanag ng ilawan, kailan may hindi natatanglaw sa iyo. At ang tinig ng lalaki at babaeng ikakasal, kailan may hindi na maririnig sa iyo. Sapagkat ang iyong mga mangangalakal ay dating mga kilalang tao sa daigdig, sapagkat sa pangkukulam mo ay nadaya ang lahat ng mga bansa. Sa kanya natagpuan ang dugo ng mga propeta at ng mga banal, at lahat ng mga pinaslang sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ng mga ito, narinig ko ang tila malakas na tinig ng napakaraming tao sa langit na nagsasabi, Alleluia! Ang pagliligtas, kaluwalhatian at kapangyarihan ay sa ating Diyos, sapagkat ang hatol niya ay tunay at makatarungan. Hinatulan niya ang tanyag na babaeng mahalay na sumira ng daigdig sa pamamagitan ng kanyang imoralidad, at ipinagbayad siya ng Diyos sa dugo ng kanyang mga lingkod. At nagsalita silang muli, Alleluia! Ang usok mula sa tanyag na lungsod ay pumapainlang lang magpakailanman, at ang 24 na matatanda at ang 4 na buhay na nilalang ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. At sila nagsabi, Amen, Alleluia! Mula sa trono ay lumabas ang isang tinig, Purihin niyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga lingkod niya, kayong mga natatakot sa Kanya, mga hamak man o
dakila. At narinig ko ang isang parang tinig ng napakaraming tao tulad ng lagaslas ng maraming tubig at tulad ng malalakas na dugundong ng kulog na nagsasabi, Hallelujah, sapagkat ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay naghahari. Magalak tayo at magdiwang, luwalhatiin natin siya, sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda ng kanyang kasintahan ng kanyang sarili. Binigyan siya ng pinong lino, makintab at malinis upang isuot niya, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inaanyayahan sa handa ng kasal ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang tunay na mga salita ng Diyos. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sumamba sa kanya. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin yan. Ako ay kapwa mo lingkod na kasama mo at ng iyong mga kapatid na naninindigan sa patutuo ni Joshua. Sa Diyos ka sumamba, sapagkat ang patutuo ni Joshua ang espiritu ng propesiya. Pagkatapos, nakita kong bumukas ang langit at doon ay lumitaw ang isang puting kabayo. Tapat at totoo ang tawag sa nakasakay dito. At makatarungan siyang umahatol at nakikipagdigma. Ang mga mata niya ay parang ningas ng apoy at sa ulo niya ay maraming korona. Maroon sa kanyang nakasulat na pangalan na siya lamang ang nakakalam. Ang suot niyang damit ay itinubog sa dugo at siya tinatawag sa pangalang ang salita ng Diyos. At ang mga hukbo ng langit na nakasuot ng pinong lino, puti at dalisay ay sumusunod sa kanya. Sila ay nakasakay sa mga puting kabayo. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na pantaga sa mga bansa. At siya ay maghahari sa kanila gamit ang tungkod na bakal. Tatapak-tapakan niya mga ubas sa pisaan upang lumabas ang katas ng bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang damit at hita ay may nakasulat na pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pagkatapos nakita ko ang isang anghel na nakatayo sa araw at siya'y sumigaw ng malakas na nagsasabi sa lahat ng mga ibong lumilipad sa himpapawid, hali kayo, magsama-sama kayo upang dumalo sa malaking piging na inihanda ng Diyos. Hali kayo at kainin nyo ang karne ng mga hari, ang karne ng mga kapitan, ang karne ng mga taong makapangyarihan, ang karne ng mga kabayo at ng mga nakasakay sa kanila, ang karne ng lahat ng tao, malaya man o alipin, hamak man o dakila. At nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa daigdig kasama ang kanilang mga hukbo na nagsama-sama upang makidigma sa nakasakay sa kabayo at sa kanyang hukbo. Hinuli ang halimaw kasama ang kanyang huwad na propeta na sa kanyang harapan ay gumawa ng tanda na ginamit niya upang linlangin ang mga tumatanggap ng tanda ng halimaw at sa mga sumasamba sa larawan niya. Ang dalawang ito ay itinapon ng buhay sa lawa ng nagliliyab na asupre. At ang iba naman ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na nakasakay sa kabayo. Ang tabak na lumabas mula sa kanyang bibig at lahat ng mga ibon ay nabusog sa kanilang mga laman. Pagkatapos ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, dalang susi ng walang hanggang kalaliman at ang isang malaking tanikala. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at iginapos niya ito ng 1,000 taon. Itinapon niya ito sa walang hanggang kalaliman. Isinara niya ito at tinatakan sa ibabaw upang hindi na ito makapandinlang ng mga bansa hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Pagkalipas nito ay pakakaulan siya sa maikling panahon. Pagkatapos, nakakita ko ng mga trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng kapangyarihang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa kanilang patutuo para kay Joshua at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw
o kaya sa larawan nito at hindi sila tumanggap ng tatak nito sa kanilang mga noo o mga kamay. Nabuhay sila at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang ibang mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Ito ang unang muling pagkabuhay. Pinagpala at banal ang mga nakasama sa unang muling pagkabuhay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo, at mag-ari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kapag natapos ang 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan at lalabas siya upang lindangin ang mga bansa sa 4 na sulok ng lupa, ang Gog at Magog, upang tipunin sila para sa pagkikipaglaban. Sila'y kasindami ng mga buhangin sa dagat. Sila'y umahon sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga panal. At ang minamahal na lungsod, ngunit may apoy na bumababa mula sa langit at nilamon sila. Ang diablong lumindang sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, kung saan naroon ang halimaw at ang huwad na propeta, at doon ay pahihirapan sila araw at gabi magpakailanman. At nakita ko ang isang malaking puting trono at ang nakaupo roon. Mula sa kanyang harapan ay tumakas ang lupa at ang langit, at wala nang matagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harap ng trono at binuksan ang mga aklat. Isa pang aklat ang binuksan, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang mga gawa, batay sa nakasulat sa mga balumbon. Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Ibinigay rin ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At silang lahat ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinuman na ang pangalan ay hindi nakasulat sa balumbon ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Pagkatapos nakakita ko ng bagong langit at ng bagong lupa, sapagkat lumipas na ang unang langit at ang unang lupa, at wala na ang dagat. Nakita ko rin bumababa mula sa langit galing sa Diyos ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Inihandang tulad ng isang babaeng ikakasal na inayusan para sa kanyang asawa. At mula sa trono, isang malakas na tinig ang aking narinig. Masdan niyo ang tahanan ng Diyos ay kasama na ng mga tao. Maninirahan siya sa kanila bilang Diyos nila. Sila'y magiging bayan niya. At ang Diyos mismo ay makakasama nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni magkakaroon ng pagluluksa at pagtangis, at kahit kirot ay di na rin mararanasan, sapagkat lumipas na ang mga unang bagay. At nagsalita ang nakaupo sa trono. Ngayon, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Sinabi rin niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at totoo. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, nangyari na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Sa nauuhaw ay ibibigay ko ng walang bayad ang tubig mula sa bukal ng tubig ng buhay. Ang nagtatagumpay ay magmamana ng mga ito, at ako ang magiging Diyos niya, at siya magiging anak ko. Ngunit para sa mga duwag, sa mga hindi sumasampalataya, sa mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga sinungaling, ang kalalagyan nila ay sa lawa ng nagliliyab sa apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Pagkatapos, ang isa sa 7 anghel ay may 7 mangkok, na puno ng 7 huling salot ay dumating at nagsabi sa akin, halika,
Ipakikita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. Habang nasa espiritu, dinala niya ako sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita niya sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Tatloy nito ang kaluwalhatian ng Diyos at ang ningning nito ay tulad sa isang mamahaling bato gaya ng haspe na kasinlinaw ng kristal. Mayroon itong malaki at mataas na pader na may 12 pintuan. Sa mga pintuan ay may 12 anghel. At sa mga pintuan ay nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi na mga anak ni Israel. Sa silangan ay may 3 pintuan. Sa hilaga ay may 3 pintuan. Sa timog ay may 3 pintuan. At 3 rin sa kanluran. Ang mga pader ng lungsod ay may 12 saligan, at sa kanila ay nakasulat ang 12 pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang anghel na nakipag-usap sa akin ay may panukat na ginto upang sukatin ang lungsod at ang mga pintuan at pader nito. Parisukat ang pagkagawa sa lungsod. Ang haba nito ay katulad ng luwang nito. Sinukat ng anghel ang lungsod gamit ang kanyang panukat. 12 estadya. Ang haba, luwang at taas nito ay magkakapareho. Sinukat din niya ang pader nito, 144 na siko ang taas, ayon sa sukat ng tao na siyang ginamit ng anghel. Ang malaking bahagi ng pader ay haspe at dalisay na ginto naman ang lungsod, na kasinlinaw ng kristal. Ang mga saligan ng pader ng lungsod ay napapalamutian ng iba't ibang mamahaling bato. Haspe ang una, safiro ang ikalawa, kalsidonya ang ikatlo, esmeralda ang 4, onisi ang ikalima, cornalina ang ika-6, krisolito ang ika-7, birilo ang ika-8, topasyo ang ika-9, krisoprasyo ang ika-10, hasinto ang ika-11, amatista naman ang ika-12. Ang 12 pintuan ay 12 perlas. Ang bawat pintuan ay yari sa isang perlas. Ang langsangan ng lungsod ay dalisay na ginto, kasindinaw ng salamin. Wala akong nakitang templo sa lungsod sapagkat ang templo nito'y ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero. Hindi na kailangan pa ng lungsod ang araw o buwan upang tumanglaw doon, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos, ang liwanag nito at ang kordero, ang ilaw nito. Sa pamamagitan ng liwanag nito ay lalakad ang mga bansa at ang mga hari sa daigdig ay magdadala ng kanilang kaluwalhatian sa lungsod. Ang mga pintuan nito ay hindi isasara kailanman, sapagkat wala ng gabi doon. Sa loob nito ay dadalhin ang kaluwalhatian at karangalan ng mga bansa. Subalit hindi makapapasok doon ang anumang maruming bagay. Ang sinumang may gawaing karumaldumal o sinungaling, kundi yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Pagkatapos ay pinakita sa akin ng anghel ang ilog ng tubig ng buhay na kasindinaw ng kristal. Bumubukal yun mula sa trono ng Diyos at ng Kordero, sa gitna ng lansangan ng lungsod. Naroon sa magkabilang pampang ng ilog ang puno ng buhay na namumunga ng 12 uri ng prutas. Namumunga ito bawat buwan, at ang mga dahon ng puno ay nakapagpapagaling sa mga bansa. Hindi na magkakaroon doon ng anumang isinumpa, sapagat ang trono ng Diyos at ng Kordero ay naroon, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang muka, at ang pangalan niya ay masusulat sa kanilang mga noo. Wala ng gabi. Hindi na nila kakailanganin pa ng liwanag o ng araw, sapagat ang Panginoon Diyos ang magliliwanag sa kanila at maghahari sa kanila. At sinabi sa akin, ang mga salitang ito ay tapat at totoo. Ang Panginoon na siyang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga lingkod kung ano ang malapit na mangyari.
tingnan mo, ako'y malapit na dumating. Pinagpala ang nag-iingat ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Akong si Juan ay nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na siyang nagpakita ng mga bagay na ito sa akin. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo lingkod at ng mga kapatid mong propeta at ng mga sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Sa Diyos ka sumamba. At sinabi pa niya sa akin, huwag mong takpan ang tatak ang mga salita ng propesiya ng aklat na ito sapagkat ang panahon ay malapit na. Hayaang magpakasama pa ang gumagawa ng masama at ang marumi ay magpakarumi pa at ang matuwid ay magpakatuwid pa at ang banal ay manatiling banal. Tingnan mo, ako'y malapit nang dumating. Dala ko ang aking gantimpala upang gantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Pinagpala ang mga naguhugas ng kanilang mga damit upang magkaroon sila ng karapatan sa puno ng buhay at makapasok sa mga pintuan ng lungsod. Sa labas naman ay ang mga aso, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at bawat mahilig gumawa ng kasinungalingan. Akong si Jesus ang nagsugo ng aking anghel sa inyo upang magpatotoo sa mga bagay na ito sa harap ng mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling David, ang maningning na tala sa umaga. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halika. Magsabi ang bawat nakikinig, halika. Lumapit ang nauuhaw. Ang sinumang may nais ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Binabalaan ko ang sinumang nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Sinumang magdagdag sa mga ito, idadagdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At sinumang magbawas mula sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, babawasin ng Diyos ang kanyang bahagi sa puno ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, malapit na akong dumating. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Yoshua. Pagpalain nawa ng Panginoong Yoshua ang lahat. Amen.